Sa video na ito mga ka-dreamers, update po tayo sa ating ikalawang yugto ng ating luya farming plantation sa gitna ng tindi ng init ngayon. Summer season! Paano ba natin pinapangalagaan yung ating mga ipinunlang luya? So, kung napapanood niyo yung ating mga nakaraang videos, ay nilagyan po natin ang dahon ng niyog para maprotektahan yung ating luya na manatiling masa-masa. Ika nga, yung lupa, hindi ka agad matuyo. At dahil ngayon, dahan-dahan na silang sumisibol, gumawa po tayo ng paraan para matugunan yung pangangangailangan ng ating luya plantation. Sa pamamagitan nito, yung ating tubig. Medyo may kahinaan yung ating tubig, pero dahan-dahan po natin siyang natugunan. Halos sa 2 araw, 2 gabi ko to matatapos diligan sa pamamagitan nito. So, sabi ko nga, kulang ako sa materyales, pero ito yung ginagawa ko. Yan. Kapag napuno na itong mga batya, itong mga kadreamers, sabuyan natin ng tubig. At yung lukay na yon, yun yung nakakatulong na hindi ma-deform yung lupa kapag nabagsakan natin ng tubig. Dahil sa wala pa tayong mga kagamitan, sabi ko nga, na para isprayan na lang natin ng tubig. Pero dahan-dahan, ginagawan po natin siya ng paraan na in the future to come ay makikita din natin yung progreso ng ating pagsusumikap. Kapag yung mga materialis natin ay makukuha na natin, mabibili na natin sa hinaharap, ay matutugunan na po natin ito. Hindi na tayo mahirapan na tulad nito, talagang mano-mano yung ating ginagawa ngayon dahil sa mahina yung source of water natin. Kaya ito, yung ginagawa ko, sinasaboy lang yung tubig muna dito. Dahan-dahan. Medyo mahirap kung titingnan ninyo. Ganito talaga yung pagsasaka. Kailangan mo magsumikap, may aanihin po tayo. Ang ginagawa ko ngayon, preparation po to, yung luya na to, sa hinaharap ay magkakaroon tayo ng full blast na binhi. Kaya gayon na lamang yung ating pagsusumikap rito. So, sa ating mga viewers and followers, yung mga gustong tumulong, di na po ako mag-alinlangan humingi ng tulong sa inyo. Yun lang, gustong tumulong kasi yung ating source of water na pinakamalakas na kasalukuyang kinukumpuni namin ngayon ay marami pa po akong pangangailangang koneksyon na may sakatuparan. Halos abutin pa ng 10,000. Yung mula doon sa bukal, sa gitna ng kabundukan. Tapos maggagawa po tayo ng tangke, yung hose, then yung makabili po tayo ng pang spray na hindi na po tayo mahirapan, mas madali natin ma-okupa yung malawak na kapatagan na to kapag magkaroon na tayo ng mas maraming pananim sa hinaharap. Kaya yung mga gustong tumulong, maaari nyo po akong kontakin sa aking messenger. Maaari din po ako magbibigay ng aking GCash number kung gusto ninyo ng may sakatuparan ko po sana sa hinaharap. Pangarap ko to kasi sa pamamagitan nitong pagsasaka, ang pangarap ko ay may tayo ko po talaga yung studio ng may sakatuparan na natin yung ating mga pangitaing panaginip ayon sa muling pagparito ng Panginoong Jesucristo. Yung recording filming pero hindi ko gagawin yon kapag wala pa tayong fulfillment studio ng mas malinaw, mas malinis kung maibahagi sa inyo yung buong kaganapan ayon doon sa aking prophetic dreams, visions. Kaya ito, medyo kung napapansin niyo, malaking pagbabago yung aking pangangatawan, binagsak dahil sa nakatuon po talaga ako dito sa 3 hektarya na to na pagsasaka. So iba't ibang crops na yung ipinunla ko kasi gusto ko talaga maitayo yung aking mini studio. Kaya sana kung gusto niyo tumulong yung inyong pag-comment, like at panunod sa aking video, napakamalaking bagay na po yun. Malaking tulong po sa akin yon para makamit natin yung ating monetization program sa hinaharap. Kaya huwag po kayong mag-alinlangan, sana tulungan ako
kung gusto nyo rin tumulong, nang may isaayos ko yung aking source of water supply, 10,000 pa yung kailangan kong pag-ipon ng pera para yung ating tubig dito ay bugso talaga, napakalakas. So meron po akong hiwalay na video tungkol doon sa ating source of water na mas malakas. Hindi tulad nito ay talagang panakataka. So sabi ko nga, 2 araw at saka 2 gabi bago ko ito ma-ocupa, diligan yung 60 kilos na area na ito. Yan. Dilig pa tayo. So ganito yung ginagawa ko. Minsan nag-overnight talaga ako mga ka-dreamers. Gabi na. Gamit ko yung flashlight habang nagdidilig. Dahil sa yung ating source of water, medyo mahina po talaga. Sa mga nagtatanong kung bakit merong dahon ng niyog dito sa aking luya farming, yung second batch to yung 60 kilos, ito ay isang eksperimento. So maganda yung resulta yung ating luya farming kapag nilagyan natin ng dahon ng niyog. After natin magpunla, a day before, a day after pala, natin magpunla ng ating luya. Kasi natutulungan yung ating pananim na manatili yung lamig. Yeah. Kaya sa susunod, ito yung gagawin ko. Kapag malawak na yung ating luya farming, ay mangangailangan po tayo ng napakamaraming dahon ng niyog. Yun yung gagawin natin. Ubos lakas pa rin habang nagdidilig tayo. Dahil kailangan natin maabot yung perimeter area ng tubig. At maghantay na naman ako ng 45 minutes bago mapuno tong dalawa na to. Ba't yan na to? So, ganun kahina yung ating source of water sa ngayon. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari niyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap, sa aking mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless!